sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin. Kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw sa tanan. Salamat sa Dios sa oportunidad na usab nga kita makapadayon sa ato nga pagpamalandong. Standby, sulod lang sa pipila ka gutlo ako magapakiguban kaninyo alang sa ato nga pagpamalandong. Magatugyan una kita diha sa Ginoo pinaagi sa pangamuyo. Kanimo o Dios nga labing kamahanan, nagapasalamat o nagadayeg na usab kami diha kanimo tungod sa oportunidad kay imong gitugot kanamo nga makahimo kami o Dios sa pagbasa o pagpamalandong na usab sa imong balaang pulong. Panalangin ni o Dios ang tanan nagapaminaw karon, sa tanan mga nagasubaybay dinhi sa stasyonan sa radyo dinhi sa tibok Baganga kung asa naabot among mga signal Ginoo. And at the same time sa tanan naga-follow niini sa Facebook live, and sa tanan mga naga-follow naka-connect Ginoo sa Facebook page. I pray, O God, nga ang imong balaang pulong padayon sa pagtudlo, pag-remind, pag-challenge, pahinumdum ka namo, pag-instruct ka namo Ginoo sa pagkinabuhi, especially ni ining kapanahunan karon nga ni kami sa pandemya o sa nagkadaiya nga mga sitwasyon nga sa gubang namo sa amo nga kapanahunan. Panalangin ni o Dios imong mga kaanakan, ang tanan nagapaminaw karon, hidaot pa ang balaan imong mga pulong mag-convect sa kasing-kasing sa matag usa in the simplest way samtang among basahon pagatunaan. Kinigitugyan diha kanimo in Jesus name. Amen. Salamat sa oportunidad once again nga gitugot sa Dios nga ni kanato nga makapadayon kita sa ato nga pamalandong diha sa pulong sa Ginoo. Nini gayon padayon kita nagatanaw maghisgot dinhi sa Ephesians chapter 1 verses 15 down to verse 23, no? So nagahisgot kita about sa pag-angkon, pag-possess o dugang pangkaalam diya sa Dios. Of course, samtang ni apatan ni ini nga kalibutan higala, dili gyud nato matugkad ang kalalum sa kaalam sa Ginoo. Pero at least nagatubo, nagalambo ang atong connection o atong pakig-fellowship, ang atong pagsalig o kana bitaw matawag nga makinabuhi nato kung unsa gyud ang atong nahibaluan mahitungod sa atong Dios. Nini karon hiyon basahon nato ang atong passage wherein dinhi kita magakutlo og mga pagtulunan nga atong magamit karon sa ato ang padayon sa pagkinabuhi. Ingon sa verse 15, wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, in verse 16, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Founder of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power, which
He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come, and hath put all things under His feet, and gave Him to be the head over all things to the church. And last verse, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. Mao kini siya ang kabuuhan sa mga passages nga ato nga tan-awon karon. The challenge is get more knowledge of God. We must get more knowledge of God. Ang ato nga pagtuo, ang pagkilala sa Dios, sa pagsugod nato nahimo kitang Kristohanon, nagtugyan kita sa atong kinabuhi kaniya, dapat kini nagatubo, nagalambo, naga-improve kita sa atong spirituhanon nga kahibalo. Diha sa Ginoo, dili kita dapat magstagnan. Dili kita dapat nga maura gihapon atong kahibalo mahitungod sa Dios. And dili lang simple nga nahibaluan nato about sa bersikulo, atong nadunggan about sa unsa ang Dios o paano nato kini gi-apply diha sa atong kinabuhi personally. So dili man naga-matter kana kung daghan tag nahibaluan about God, but what I mean is kana bitang paano nato gikinabuhi ang atong nahibaluan mahitungod sa atong Dios. Maghisgot ka og knowledge, it refers to exact or complete experiential, not just abstract knowledge of God or even facts about Him. No? Maybe daghan mga tao as of now nga maalamon mahitungod sa Ginoo, daghan silang nahibaluan. No? How'd kaayo mag-interpret? Pero when it comes to application sa mga pulong nga iyang nadunggan, nahibaluan, natugkad, nasabtan, diha na ang problema. Kaya ganuman, maingon ta that God is faithful. Pero panahon nga moabot ang trial sa kinabuhi, sige reklamo, si murmur. So paano niya ma-apply o paano gina-apply ang iyang nahibaluan diha sa pulong sa Dios? Maingon ta that God is powerful, pero magakahadlok ka. Nagapangalagad ka sa Ginoo pero nagakahadlok ka. Labi na karon nga panahon higala, dinhi gyud dako kaayo nga test sa ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Kani bitaw na atas pandemya, kumusta higala ang imong pagpangalagad sa Ginoo? Naapektuhan ba ni siya? O nagakahadlok baka more on COVID than God nga imong ila nga mas gamahanan man kaya? So mao kana siya ang gina-refer. Makita nato dinhi paano nato gi-apply ang atong kahibalo diha sa atong kinabuhi. Not only mahimo kitang knowledgeable, but paano nato gi-experience ang kamatuoran kung unsa ang atong pagkilala sa Dios. To get to know God more intimately as our Father, to become closer friends with Him. Okay? Na hinumdum mo na ito igala nga ang Dios na nagalong ang Dios, gusto ang Ginoo nga ang atong pakigrelasyon diha kaniya dapat mo go deeper and deeper. Kana mo lalong bitaw atong pagkilala sa Ginoo. Not simply nakaila ka o nalan sa imong Ginoo, nakaila ka sa nakabalo ka kung sa iyang gibuhat para kanimo, but kana bitong paano nimo gibutang ang imong pagsalig ug kinabuhi ang imong nahibalaan diha sa pulong sa Ginoo. In fact, ang Ginoo dinhi sa John chapter 15 verse 14, atong makita dinhi nagaingon ang passage, "Ye are my friends if ye do whatsoever I command you." Ye are my friends. Kung imong tan-awon higala nga si Ginoong Hesus, He wants us to be His friends. Okay? Gusto siya nga kita mahimo niyang mga higala.
Ang buot ipasabot naa kitay ginatawag nga intimate relationship with Him. Nakasabot man siguro kita nga kung maghisgot ta og friendship, kanang tinuod hang friendship, no? I'm referring sa kanang pagighigalaay. Usahay baya daghan kaayo ang kalahian sa kanang nailhan lang nato siya o na friend yun nato, na close nato siyang higala. Kay ganuman kampante kita or kumpiyansa kita makasulti even sa mga sikretong butang, mga delikadong butang sa itong kinabuhi, kaya nato isulti sa uban kung siya gyud proven nato nga siya atong friend. Ug mao ka na ang ginawan usab sa Ginoo sa tua, ginalom sa Ginoo sa tua nga kanang ang ato bitaw nga closeness sa iya mas mo go deeper pa, mulalong pagyud, no? Atong pagkilala o pagkihalubilo sa Ginoo. No? How to get more knowledge of God. Mao kini siyang ato nga tan-awon karon. How to get more knowledge of God. O paano nato? Kanang bitaw dili lang nato nahibal-an ang kamatuoran, ang truth, ang facts. But paano nato ikinabuhi kana? No? Mas deeper siya kaysa mere knowledge lang o kanang nahibaluan lang nato. Okay? Paano? Number 1, by holding of what we have started. Simply, by holding of what we have started. Remember, sa dihang bag-o pa ka nagtugyan sa imong kinabuhi sa Ginoo, murakag ka na bitang ka na, do nga gamay pa imong hibalaan about God, pero kaya nimo gikinabuhi ang gamay nimong hibalaan sa Ginoo. Sa dihang nasabtan nimo ang salvation, mura kag kanang ready na gyud kaayo mo antong langit, no? Kanang wa na kay gikadlukan. Kung unsa kadto pag kinabuhi nimo from the start, dapat nagatubo pa kana hangtod karon. Ang nahitabo usahay, maayo pa ang pag-start nato sa pagsalig sa Ginoo, pero in the long run nagakabugnaw o nagakawala ang atong trust diha sa Ginoo. Samtang nagakadagan atong nabalaan about God, nagakahinay o nagaminos ang atong pag-aplikar kung unsa atong pagkilala diya kaniya. Mao nag-ingon sa verse 15, wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints. Ingon siya, I heard of your faith in the Lord Jesus. I heard of your faith. Ang mga Kristohanon sa Epeso, sa dihang nadunggan niya ni Apostol Pablo ang ilang pagtuo diha kay Kristo. O dili lang ang ilang pagtuo, but ang ilang pagigugma diha sa tanan nga mga magtutuo. Love unto all the saints, referring to those who believe sa kay Jesus. Ang ilang faith sa Ginoo, remarkable faith. Og ang ila hapod nga remarkable nga paghigugma diha sa iglesia. Kumusta kay gala, nagagrow ba ang imong concern, imong love sa iglesia, or base kung ang imong higugma na lang karon base ang imong sarili na lang. Higala mao kini karon ang dako gyud kaayo nga pag-ipadayag kung paano sa Dios gyud napadayag ngani kanato kung unsa nagtubo ang atong pagtuo diha kaniya, paano ito ikinabuhi o paano po na ito ipakita, ipadayag atong love, atong concern sa kinatibukan. Paul commend and prayed for new believers' faith and love. Mao ka na ito makita din sa versikulo nga itong nabasa. Ang ilang pagtuo diha sa Diyos o ang gugma nila sa ilang isigka, igsuon diha sa Ginoo, sa uban. So kumbaga, ang pagtuo na to dapat mupabilin, maglambo o mupadayon. The same natong paghigugma, concern sa kinatibukan, katawhan sa Ginoo. Napakita kini, faith is the expression of the believer's trust in God, our vertical relationship. No? Kung magiskutag faith, nag-refer sa ato ang trust ngadto sa Ginoo vertically. Okay?
Then nga ato nga horizontal, love is the evidence of the believer's proper relationship with other people. That is our horizontal relationship. It must be balanced. Kumingon ta, I have faith to God, I have faith, nagsalig ko sa akong Dios, dapat pod mapadayag kini diha sa atong paano kita nagigugma, atong concern ngadto sa atong isig kaingon. So it must be balanced. Kumusta higala ang imuha karon nga tinuod nga kahimtangan sa imong kinabuhi? Kumusta imong pagsalig sa Ginoo? Wa ba ni kang-a? Kumusta ang imong pagigugma sa uban? Tan-awa daw atong concern. Nag-concern ba ta para sa kinatibukan? Mao pa ba gihapon or basi ni kang-a na ta? We should be honest sa atong kaugalingon. How to get more knowledge of God? Number 2, by increasing of our spiritual perception. Okay? Dili lang nga katong at first sa diyang naluwas ka, naibalo ka nga ang salvation is by grace, through faith, tungod sa grasya o kaluoy sa Dios, kita gi-ofiran nga kaangkon o kaluwasan. Dili lang diha tataman, kundi paano nato gitindugan ang kaluwasan, paano nato gikinabuhi atong ingon pa nga nahibaluan sa Dios, o paano po dapat magatubo po atong kahibalo sa Dios. Okay? So, pareha sa bata ba nga himungso. Primero, ang bata limitado pa ang iyahang understanding. Pero sa dihang nagatubo ang bata, nagahimo siya nga nagadako siya, naga-improve po ang iyang understanding. It's like that. No? Bilang Kristohanon, dapat po nagalambo atong spirituhanon nga perception sa kinabuhi. Muna ingon sa verse 17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Buti pasabot nga dapat mag-grow kita, mag-improve ang atong understanding. O dili lang understanding, but ang atong experiential knowledge. Kana bitang paano nato na-experiensyahan ang atong gituuhan? Paano nato gi-apply ang atong nahibaluan diha sa pulong sa Dios sa atong praktikal nga pagkinabuhi, personal nga pagkinabuhi gala. Hinumdumon nato that to know God personally is salvation. Mao kana ang starting point. Sa dihang nahibaluan nimo ang Dios personally diha sa imong kinabuhi, nakaangkon ka og kaluwasan ug naluwas ka. Kung imong tan-awon ang passage in John 17 verse 3 nag-ingon, and this is eternal life, to know you, take note, the only true God and the one whom you sent, Jesus the Messiah. Sumara pa sa International Standard Version. And this is eternal life, to know you. Now take note, ang pagkahibalo nato diha sa Ginoo diha nag-start, nakaangkon nato, na possess nato ang ginatawag nga eternal life, kumbaga salvation, sa dihang nakilala nimo ang Ginoo. Another thing, not only to know God personally is salvation, but to know God increasingly is sanctification. Sa dihang magtubo, maglambo imong kahibalo about God, magatubo pod ang imuhang pagkinabuhi, maglambo pod, mo improve pod ang atong pagkinabuhi. Mo na ingon ni Apostol Pablo dinhi sa Philippians chapter 3 verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection, and may share His sufferings, become like Him in His death. Now, ato makita dili lang nga na-enjoy nato ang atong naangkon diha sa Ginoo, ang kaluwasan, but dili kana maong period nga taman ra ta maluwas, taman ra ta makaangkon og eternal life or assurance of salvation. Dili lang diha period, kundi ingon si Apostol Pablo dinhi, that I may may share His suffering and become like Him in His death. Nag-refer po ni sa atong pagkinabuhi, ingon nga mga Kristohanon. Kaya nga naman, in reality, sa atong kinabuhing Kristohanon, na ay mga sufferings.
whether we like it or not, along the way. Samtang na kinabuhi, tanagin ang mga sufferings. Kakambal na sa atong kinabuhi. No? So, mao ka na siya. And becoming like Him in His death, abot pasabot, mamatay kita nga nag-uban, nagsunod diha sa kabubuton sa Ginoo. No, subok kay pamalandungon ka ng mamatay ang usa ka Kristohanon nga nahimulag diha sa pagkinabuhi nga Dios nun. No? Mas the best ka nang namatay siya sa pagpangalagan sa Ginoo. No? Kung papilion kay gala, unsa man ang gusto nimong kamatayon, kanang mamatay ba ka nga wala nang alagan sa Ginoo, nagpalayo ka sa Ginoo, or namatay ka sa imong pagpangalagan sa Ginoo samtang nagapangalagan ka sa Ginoo. No, sometimes nagakahadlok ang tao mamatay nga nangalagan sa Ginoo, pero wala nahadlok mamatay nga tuwa sa paglaglaag, paglaroy-laroy, pagkinabuhi apart from God. No? Sad to say. Now, di lang ka na, to know Him perfectly is glorification. Ang pagkilala sa Diyos, kada bitaw kung nagalambo atong pagkakilala sa Ginoo, kita pod naga-improve ang ato nga ang glorification, kanang paghasa sa atong kinabuhi. Kung sa ko ang ginapaid kita, gina-improve sa Ginoo ang ato nga pagkakita. Mao kana siya ang dapat. Dili kay magpabilin ratang mao gihapon. Usahay daghan mga Kristohanong ingon, kumusta man? Mao gihapon. Dili na siya mao. Wala gyud nag-improve ang atong pagkigrelasyon sa Ginoo, wala nag-improve atong pagkinabuhi. Kumusta? Dapat nagalambok kita. Moingon siguro ta kinsa may mulambo sa pagpangalagan ron nga pandemic. Dili man ganit na dili naman kay kumaadtog simbahan kay mahadlok kumakubid sa simbahan. Higala, kumusta imong faith sa Ginoo? Kumusta imong trust? Paano nimo gi-apply ang imong powerful God? Imong pagtuo, pagsalig nga ang imong God is powerful. No? So, dapat i-check na to kana. No? So, kumusta? Asa ra itaman atong faith sa Ginoo? Now, ingon pa sa 1 Corinthians chapter 13, verse number 12. For now, we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know, even as also I am known. So, ingon ni Apostol Pablo, ang atong nakita karon naghanap pa, pero in the long run, nagakatinaw until such time nga maangko na to ang complete yun nga glorification sa Ginoo. Kanang ma-perfect na kita diha tungod sa pagkuha ni Ginoong Hesus kanto i-change kini atong vile body. But in the long run, naga-grow kita, naga-improve kita. No? Dili kita nagakatalawan sa atong pag-alagan sa Ginoo. Nagakatalawan na hinon tadaghan na tag na-experiensyahan sa pagpangalagan sa Ginoo. Kumusta daw kuno? Nagalambo kita or naga-decrease atong pagkinabuhi? How to get more knowledge of God? Number 3, by treasuring our future inheritance in heaven. Hinumdum mo na ito igala. Known kay na to, nga maingon ta, ang ako ang citizenship na sa langit, ang akong kaluwasan sa kong kalag, sigurado na, kung mamatay ko karon at kong langit, pero mahadlok. Paano na ito ipakita ang atong faith? Ngano man dahil mahadlok ta mamatay tungod sa virus, di lang ta magsimba, di lang ta mangalagad? I-check daw kuno na ito, basing dili ta luwas. If we are saved, then naman ang kahadlok, pero dili dapat masurpasan na itong pagpangalagan sa Ginoo. Let's check our heart, our mind. Kumusta ba? Basi ang ato nga focus, dili na sa Ginoo. Usahay manggod, ang ato nga attention, atong interest, wala na sa langit. Mao na usahay, ni pasulabi ang kahadlok na to. Hinumdum na to Christians, dili ta tagayuta. Ingon pa din kung gitreasure na to atong future inheritance in God, dapat dili ta magkahadlok nga moadto sa iya. Dili po ningon nga maghikog ta. We should follow
the protocols. And not to the extent nga ang atong pagpangalagan sa Ginoo di muundang na ta, no? It's not the way nga paano nato i-apply atong faith by treasuring our future inheritance in God. Na mahadlok ta mo atong simbahan pero moadto tag mall, moadto ta og daghan mga katawhan, moadto ta okay ra man lagi. What about sa church? Higala, basig na imbalance ta. Diha. Ingon sa verse 18 in Ephesians chapter 1. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. No? So, ang pulong din is ang mata sa ato ang pagpanabot mahayagan, that you may know what is the hope of his calling, no? And what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Always kini naka-focus dito sa langit, heavenly blessings nga gi-prepare sa Ginoo para kanato. Okay? So, both ingnon ni Gala, atong i-check paano nato gi-apply atong hibalaan sa Bible. How to get more knowledge of God? By growing in experience of God's power. By growing in experience of God's power. Higala, dinhi nga aspect, lahi gyud ang atong eksperyensya uban sa Ginoo. Siguro, ikaw naapog kay na experience, ang uban lahi po na ilang experience. But we need to grow sa atong eksperyensya. Paano bitaw nimo nakita gyud visibly, practically, ang imuhang gituuhan sa Ginoo? We should grow in experience of God's power. The present power of God, remember, is available to us according to verse 19. Available na siya. Pag-claim na lang na to ang kulang. No? Kung yung Lord, you are more powerful than COVID. Paano na to na-claim? Paano na to na-ikinabuhi? Ingat sa verse 19, and what is the exceeding greatness of his power to us who believe, according to the working of his mighty power. No? Hinumdum na to. According to his mighty power. Working of his mighty power. But kumusta? Nag-work out ba ang pagka-mighty, pagka-powerful sa atong Ginoo, sa atong kinabuhi? Remember, his power is available to us now. The power of God used in Christ's resurrection and ascension. Unsa katong klase nga power? Mao tong power nga gamit sa Ginoo nga pag-resurrect sa iyang anak, si Ginoong Hesus, o itong pagsaka niya. The same power nga ni akanato o available gihatag sa amahan samtang kita karon nagapangalagan diha kaniya. The only thing, dili na to ma-experience unless kana bitong totally atong i-trust atong kinabuhi diha sa iya. In verse 20, which he wrought in Christ when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places. So, si Ginoong Hesus, of course, ato makita kung paano niya gikinabuhi iyang nahibaluan sa iyang Father o iyang pagtuo sa iyang Father also. And we, as his followers, dapat po mo-grow atong faith sa iya. So, mayon siguro ta, mayon sa kaluoy ato niya, na namatay, nga samtang nagasimba, nagahimo sa bulaton, nasakit, na COVID, namatay, kaluoy niya. No, it's not. Dili na mao ang tama. Kung namatay kita sa pagpangalagan sa Ginoo, it's worth. Ganuman, mao man na ang tawag nato, mamatay ta diha sa pagpangalagan sa Ginoo. Okay? I do not say nga mag-suicide ka. Kanang tuyoon jud nimo. No, it's not. Kung dili, nagbuhat ka sa trabaho sa Ginoo,
despite niini nga kapanahonan karon, no? So mao kana siya. In verse 22, and hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church. The same power available og ani aka nato. Available, pwedeng magamit nato sa atong pagpangalagan sa Ginoo. He will manifest it in the future by making Jesus Christ the head over all creation. Remember, nga someday, sumala sa pulong sa Dios nga ang tanang butang sa langit ug sa yuta mahimo nga si Kristo siya ang ulo niini. So nganong magakahadlok kita? Nganong i-give up na to ang ato ang pagpangalagan sa Ginoo because of this COVID o virus. Okay? So atong timan-an higala nga kung mamatay kita sa pagpangalagan sa Ginoo, it is worth. Amen? It is worth to die for the cause of God. Ingat sa verse 22, and hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church. Dili kini power na para lang sa pipila, but it is the power of God which is available to the whole church. Meaning, alang sa tanang mga Kristohanon o kaanakan sa Diyos. So, the only thing, daghang nagakahadlok sa pag-claim niini nga available power or privilege na gihatag sa Ginoo. He will manifest it in the future by making Jesus Christ the head over all creation. According to verse 22 itong nabasa, He is now manifesting His power in Jesus Christ, headship over the church. Namdamo na to that Jesus Christ is the head of the church. Siya ang atong ulo. O someday, ang tanang mga butang sa langit at sa yuta, mahimo niyang tumbanan under nga kaniya. No? In verse 23, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. Kini bang sitwasyon na to karon? Dili ba kaya ni Kristo kontrolon? Or na lose control ba kini ni Jesus Christ? Kumusta igala? Kumusta imong trust? Basi na lose hope ka? Basi nawala nimong trust diya sa Ginoo? Just check it. No, I do not say nawa ka nagtuo sa Ginoo. Ang what I mean is i-check na to kung ang ato bang pagtuo, pagsalig sa Dios sa iyang pagagamahanan, wala ba ning nawala? Wala ba na naging shaky because of this pandemya? Higala, let's be honest. Let's check ourselves, our heart. I-check na to. Pinagi sa tong naibalaan sa pulong sa Ginoo. Remember, exact knowledge of God resulting to loving Him above all. Resulting to loving His church as ourselves. Dili niya ato ang sarili, but balance. Then, serving Him more faithfully. Kamusta higala ang imong kinabuhi? Do you love God above all? Willing ba kita nga mamatay for the cause of God? For the cause of His work? Loving His church as ourselves. Kumusta ba? Willing pa ba ta nga mo give up og something sa atong para sa atoa for the sake of others? For the sake of the ministry? Serving Him more faithfully. Are we willing to serve Him even this pandemya? Niining panahon karon nga hadlok ay di nimo makita ang virus. Are we willing to rest our life for the cause of God? Higala, I hope nga nag-remind ang pulong sa Ginoo sa ato mga kasing-kasing. Akong pag-ampo nga unta naa kitay kasing-kasing at teachable o willing kita nga i-check
sa pulong sa Ginoo karon. And God bless us all.